na dapat po na maging uri ng pagbabago ng ating pong paglilingkod sa Panginoon. Amen? Nakahanda po ba kayo sa pagbabago? Amen! Pumalakpak po yung nakahanda sa pagbabago. Amen. So, unahin po natin pag-uusapan yung pong uri o paraan ng ating pong pagsamba sa Panginoon. Uri o paraan ng ating pong paglilingkod sa ating pong Panginoon Diyos. So, pwede po bang tumayo po tayong lahat bilang paggalang sa Ginoo sa Kanya po mga salita ng ating pong pagbubulay-bulayan. Dito po natin hahanguin sa umaga po ito ang Kanya po mga salita na ako'y naniniwala ito po ang nais ng Panginoon na ilakad sa bawat isa po sa atin. Aklat ng Lucas, Kapitulo 7, talatang 40 hanggang talatang 50. So, kung pwede po bang lahat ay tumayo bilang paggalang sa Panginoon. So, thank you po sa inyo po pagiging mga masunurin. Ito ang ating pong matutunghayan. Bilang tugon sa iniisip ni Simon, sinabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Ano po iyon, Guro? Sagot niya. Sinabi ni Jesus, may 2 taong may utang sa isang nagpapahiram ng pera. 500 salaping pilak ang inutang ng isa, at 50 salaping pilak naman ang sa ikalawa. Nang hindi sila makabayad, kapwa sila pinatawad. Ngayon, sino kaya sa kanila ang higit na magmamahal sa pinagkautangan? Sumagot si Simon, sa palagay ko po'y ang pinatawad sa mas malaking utang. Tama ang sagot mo, tugon ni Jesus. Nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lamang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. At pinunasan ang mga ito ng sarili niyang buhok. Hindi mo ako hinalikan. Ngunit siya, mula nang pumasok ay hindi tumigil ng pahahalik sa aking mga paa. Hindi mo ako nilagyan ng langis ang aking ulo, subalit binuhusan niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya sinasabi ko sa iyo, malaki ang kanyang pagmamahal sapagkat maraming kasalanan ang pinatawad sa kanya. Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti rin ang pagmamahal. At sinabi niya sa babae, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. At ang kanyang mga kasalo sa pagkain ay nagsimulang magtanong sa sarili, sino ba itong nangangahas na magpatawad ng kasalanan? Ngunit sinabi ni Jesus sa babae, iniligtas ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na. Tayo pong lahat ay patuloy na humingi ng gabay at patnubay sa ating Panginoon Diyos. Salamat po, aming Diyos na dakila. Una sa lahat, sa buhay na pahiram mo po sa bawat isa po sa amin. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan na amin pong natamo mula sa iyo, Panginoon. Salamat po sa pribilehiyo na kami po'y nakapaglilingkod sa iyo. Salamat, Panginoon Diyos. Sa mga oras na ito,
Patuloy, Panginoon, na kami po ay lumalapit sa trono ng iyong biyaya. Hayaan mo po na maging bukas ang aming po mga mata at gamitin mo lamang po ang iyong abang lingkod. Patungkol po sa iyong mga salita na aming po pagbubulay-bulayan. Ikaw, Santong Espiritu, sa iyo po kami sasandal. Sa iyo po kami magre-rely. Sa iyo po kami aasa. Hayaan mo po na habang binabaybay po namin ang iyong mga salita, ikaw naman po ang gumagalaw sa amin po kalagitnaan. Salamat po. Dahil diyan naniniwala po kami, maraming himala, malaking himala, ang mararanasan po ng bawat isa po sa amin sa umaga pong ito. At ngayon pa lamang, O Diyos, ibinabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri. Pagsambag kalawalatian, ito po ang aming samong at panalangin. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen at Amen. Amen. Iko pa po kayo. Pagsabihin po muna natin itong magandang palabas na ito na merong malaking kinalaman sa mensahe. The law is a response to God's love. But now that I am here, Where has he been? you will say of the law. What's going on? Who's this? My sister, Mary. Mary. Sorry, what are you doing? You're letting your sister touch his feet. That's the great. Nothing. Look at the pictures. Oh, this is enough. Jesus. It's very true. There is no law in the Torah commanding it's just excusing us. Don't know this family. It's not obvious. What is it that you king of the universe? You always You still don't know the truth. No. But I should. I understand. But we are performing an inappropriate act openly without shame. And he is allowing it while being called God. We can't be found out for having witnesses and done nothing. Investigation, you say. Let's see what it says. You're not. Christ, what troubles you? Well, this is what I'm so pleased to do. You just told a story about how caring for the poor is akin to caring for the Messiah. Yes! This could be given to the poor. It's going to be used for anything. Supplies, shelter, these things we need. This is waste. Where did you get this money, man? Leave her alone. She has done a beautiful thing. For you will always have the poor. And whatever you want, you can do good for them. You can't always have them.
This act was wasteful, immodest, and completely contradicts everything you said before about the poor and lonely. He said they will always be with us. The very notion that such a disgrace could be proclaimed throughout the world as but the pure gospel, when instead it should be reproached, rebuked, and condemned, is I can't be in the same room with this abomination. Sounds like a personal problem. I want you to believe. I came here to give you a chance and you ruined it. I'm sorry I couldn't hear you. I was sorry. I couldn't hear you. Alright, that is nothing I need to accept. Trying to see Isang napakagandang senaryo na atin pong nabasa sa Biblia na nakatala po sa aklat po ng Lucas Kapitulo 7 regarding po sa babae na nag-alay sa Panginoon, na naghandog ng pinaka-the best para sa Panginoon. Kaya pag-usapan po natin sa umaga po ito, nakatala po sa aklat ng Lucas Kapitulo 7, talatang 42, when they were unable to repay, He graciously forgave them both. So, which of them will love Him more? Nang pareho silang hindi makabayad ng utang, pareho silang kinakabagan, pareho silang pinaawaan ng ating Panginoon. Ang tanong, sino sa kanila ang higit na nagmahal o nagmamahal sa Panginoon? Lahat po tayo nakaranas ng tinatawag na kapatawaran mula sa ating pong Panginoon Diyos. Kaya ang tanong sa bawat isa po sa atin, which of us, who among us, who love Him more? Nawa po, nakita po natin ang ating pong mga sarili sa umaga po ito, habang binabaybay po natin ang Kanya mga salita. Kung ikaw o ako o tayo po ay totoo po na nagmamahal sa ating Panginoong Jesucristo, na unang minahal ng ating mapagmahal na Panginoon. Amen? So, sa konteksto po na ito, sabi nga, Jesus is at Simon the Pharisee's house, and a woman with reputation as sinner enters and anoint Jesus' feet. Yung konteksto, si Jesus Christ po ay naimbitahan ni Simon na Pariseo sa kanyang tahanan. At habang siya ay naroon sa tahanan ni Simon na Pariseo, meron pong isang babae na ubod ng pagiging makasalanan. Talamak sa pagiging makasalanan. At siya ay pumasok doon po sa bahay ni Simon. At sa bahay, meron po siya mga kakaibang mga ginawa. Patunay na siya po ay talagang kumikilala
sa naging kabutihan ng ating Panginoong Jesus sa kanyang pong buhay. Sabi nga, yung babae, she anoint Jesus' feet. So in this context, Jesus responds to Simon's thoughts about the woman who is great sinner. Dito po, ang background, verse 36. Ito po. At mababasa po natin dyan kung papaano ang mga hakbang na ginawa ng babae. Kung papaano niya inanoint ng oil ang ating Panginoong Jesucristo. Kung papaano niya nilagyan ng pabango ang mga paa ng ating Panginoon. Kung papaano na binasa ng kanyang mga luha ang paa ng ating Panginoon. Kung papaano po na pinunasan niya ng kanyang buhok ang paa ng ating Panginoong Jesucristo. Yan po ay kakaiba. No? Kakaibang uri ng tinatawag na pagsamba. Dalawang sunod na sermon natin, forgetting what lies behind and reaching forward for what lies ahead. Sa pagpunta mo namin sa Taiwan, marami po mga gustong ipagawa ang Panginoon. Sabi ko, pag-uwi ko, pagbalik namin ng Pilipinas, Lord, gusto ko maglingkod sa iyo another level of serving. Another way of worshiping. Hindi na yung dati. Yes. Palitan na yung dati. That is the impression of the Lord our God when we are in Taiwan. Babaunin ko ito sa Pilipinas. Kaya dito muna tayo kakatagpuin ng Panginoon. So what are the characteristics of a Christian who love Him more? Who among us who truly love God more? Amen. So, meron po mga karakteristik sa isayin natin. Ang unang karakteristik, tangian ng isang tao na nagmamahal ng totohanan sa Panginoon. Sa verse 36 hanggang 37, ito po ang ating pong mababasa. Inanyayahan si Jesus ng isa sa mga Pariseo upang makasalo niya. Pumunta naman siya sa bahay nito at dumulog sa hapat. Sa bayang iyon ay may isang babaeng makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain si Jesus sa bahay ng Pariseo. Kaya nagdala siya ng pabangong nasa sisidlang alabastro. Nabalitaan niya. Ano nabalitaan niya? Na ang ating Panginoong Jesucristo ay nasa bahay ni Simon na Pariseo. At nang mabalitaan niya na si Jesus ay nandoon, siya po ay kusang nagpunta. Kusang dumalo. Amen? So, tingnan po natin. Simon the Pharisee invited the Lord Jesus Christ. Apo? These women are not invited. Walang paanyaya. Pero, sa kabila na walang paanyaya, kusang nagpunta. Amen? Kusang dumalo sa gawain ng Panginoon.
Kusang nagtungo doon para makataog ang palad ang ating Panginoon. Wala nang panyaya. Ngayon daming text. Huwag po natin kaligtaan ang pagdalo sa gawain ng Panginoon. Unahin po natin ang Panginoon dahil linggo ngayon. Daming dahilan. Tama ba? Yan po ba ay tamang paraan ng pagbabalik ng pasasalamat kay Lord? Is it the proper way? Di ba dapat pag-aaraw ng linggo ay excited tayo? Di ba dapat pag-aaraw ng linggo ay inaasam-asam natin, pinaghahandaan natin, inuuna natin, pinaprioridad natin, na makadaog ang palad natin natin mapagmahal ng Panginoon? Amen. Bakit natin dapat unahin ang Panginoon? Kasi inuna rin tayo ng Diyos Amen. upang ikaw ay maligtas, upang ikaw ay makapagbagong buhay, mapatawad sa iyong kasalanan, makalakad sa mundo ito na punong-puno ng katagumpayan, at higit sa lahat, magtamo ng buhay na walang hanggan. Unstoppable coming to our Lord Jesus Christ. Amen. So, salamat sa inyo po mga buhay na kung saan ay inuna ninyo na makaadaw kang palad ng Panginoon ngayong umaga. Pwede palapakan natin ang Panginoon sa inyo mga buhay. Kasi Sister Senen Condeno. So, hinanap niya po yung simbahan na yun. Wala po nag-invite sa kanya. No invitation. Pero, yung sarili niya po, ang dinala niya po dito po sa simbahan. Amen. So, dapat ganun ang ating pong damdamin. Ganun ang ating pong mga puso. Inuuna natin ang Diyos sa ating pong mga buhay. Bakit? Kasi po, kapag inuuna natin ang Panginoon, ako'y naniniwala. Lagi ko sinasabi yan. Uunahin ka rin pagpalain ng ating Panginoon Diyos. Amen. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Which of us who love Him more? Masipag naman natin ating mga sarili kung talagang totoo o tunay na nagmamahal tayo sa ating Panginoon. Sabi nga uli, and there was a woman in the city who was a sinner. And when she learned that Jesus was reclining at the table in the Pharisee's house, she entered and brought him an alabaster vial of perfume. Amen. She brought him an alabaster vial of perfume. Sabihin, meron siya talagang hindi lamang masigasig o hindi po talagang mapipigilan ang kanyang paglapit sa Panginoon. Sa kanya pong paglapit sa Panginoon, meron po siyang dakilang regalo sa Panginoon. Amen? Meron po siyang kaloob sa Panginoon. Amen? Hindi po siya nanghihinaya. Naialay yung malaking halaga na iyon para sa Panginoon. Amen? Malaking halaga yun, pero hindi pinanghinayangan. Bakit? Kasi naramdaman niya una na siya ay minahal ng ating Panginoon. Amen. Hindi mapipigilang lumapit sa Panginoon. Amen? Hindi mapipigilang
sumamba sa Panginoon. Hindi mapipigilan makipag-niig sa Panginoon. Amen. Masaya siya sa paanan ng ating Panginoon. Masaya siya na makadaupang palad ang ating Panginoon. Ganon ang hinahanap ng Diyos. Na attitude ng mga Kristiyano sa ating pong kapanahunan. Yan ang hinahanap niya na maging attitude natin, galaw natin, buhay natin. Bakit? Kasi po, karapat-dapat po siya na atin pong alayan ng pagsamba. Amen. Meron po mga barrier. Yung paglapit niya sa Panginoon, ang dami mga hadlang. Tingnan niyo po, yung mga barrier na yan. Unang barrier, on that occasion, the woman were not invited. Amen. Pero hindi naging hadlang yun. Sa atin ngayon, imbitado tayong lahat. Pero, punong-puno ng hadlang. Taken for granted. Inuuna ang hindi dapat unahin. Amen po ba? Is it a reasonable act of worship? No. Dapat po, masaya po tayo. Masigla po tayo. Pati po yung pag-aawitan. Hindi po tayo dapat parang tuon. Pumapalakpak tayo, tumatalon tayo, nagtataas tayo ng ating mga kamay. Amen. Hindi tayo mahihiya. Yes. Para ipangalandakan at sambahin ang Panginoon sa pamamagitan po natin po mga pag-aawitan. Amen. Amen. Yes. That is the way. Taas tayo ng kamay. Tumikit tayo sa kanyang banal na presensya. Amen. Namnamin natin ang kanya pong mga salita. She was a sinner, another barrier. Meaning she was a person in the city with bad reputation. Amen. Makasalanan ang babae na ito. Dakilang makasalanan. Pero na makadaupang palad niya ang ating Panginoong Jesucristo. Pinatawad siya ng ating Panginoon. God graciously forgive her. Amen? We are all sinner. Ako, makasalanan ako. Makasalanan tayo lahat. The issue is not all about 500 denarii or 50 denarii. The issue is all about we have God who graciously forgiven each every one of us. Amen. Amen. Ganyan ka kamahal ng Panginoon. Ngayon po, dahil nga matindi ang pagmamahal ng ating Panginoon, hindi pa po pwedeng tindihan po natin ang ating pong paglilingkod sa Kanya. Sino po'y nakahandang maglingkod sa Kanya? Yung another level. Level up! Sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Hindi yung tutulog-tulog ng mga Kristiyano. Tatamad-tamad ng mga Kristiyano. Yes. Are you with me? Another barrier. Teacher did not allow to talk to women in public. That is racial discrimination. Pero hindi po na naman naging hadlang yan. Amen? Kahit makasalanan ka, babae ka, basta lumapit ka sa Panginoon, kakatagpuin ka ng Panginoon.
In other words, she invited herself to come to our Lord Jesus Christ. But the problem with many people today, our invitation is consistent, but many are refused to our invitation. Hello? Ay kung mag-announce ako na naman ng meron tupad. Magkukumahog na naman ang mga tao, magsisiksikan na naman tayo dito sa loob ng iglesia dahil sa tupad. Ayun eh. Hindi nila naalala o iniisip na merong higit na ayuda na gustong iparanas ang Diyos sa atin. Amen. Kung ikaw ay magkaroon ng magandang relasyon sa Panginoon, kapatawaran mula sa Panginoon. Yes. Amen? Buhay na ganap at kasiya-siya dahil sa Panginoon. Buhay na walang hanggan galing sa Panginoon. Yan po ay hindi matutumbasan kahit na 30 days tutupad. Wala pong maliitan yan. Yun ang gusto natin na maintindihan. At gustong ipaintindihan ng Panginoon. Ayusin lang po natin ang relasyon natin sa Panginoon. Yung dunungawan ng kalangitan. 100% subok ko yan. Ibubuhos ng Panginoon sa iyong buhay, sa iyong pamilya. Pumalakpak na nila. Hallelujah. Sabi nga wala pong... Di ba kapag ka nagmamahal ka at meron kayong day, anong gagawin na nagmamahal? Nangagang darating sa tipanan. Yes. Amen? Pag hindi mo mahal, alam mo lang yun. Late kang darating, or hindi ka darating. Maliban na lang. Sa pambalansehin, kung kayo po ay hindi nakadalo na meron po talagang mabigat na kadahilanan, extended siguro yun. Pero kung kayo po ay gumagawa ng mga kadahilanan, hindi po yan kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Amen. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, umayos ka. Meron po ba tayo ganitong attitude? Yung tinatawag na hindi mapipigilang lumapit sa Panginoon. Amen? Masaya na lumalapit sa ating Panginoon. Pangalawa, tayo. Sa verse 38, ang sabi po ng talatang 38, lumapit siya sa likuran ni Jesus sa gawing paanan. Umiiyak. Nabinasan niya ng kanyang mga luha ang mga paa ni Jesus. Pinunasan niya ng kanyang sariling buhok. Hinalikan at binuhusan ng pabango ang mga paa. Kakaiba, di ba? Ibang klaseng pagsampa. Ibang klaseng paglilingkod. Are you with me? In other words, unmeasurable worshiping Christ. Hindi po masusukat. No? Hindi po natin kayang, kumbaga sa
maintindihan kung gaano kadakila ang kanyang ginawa na ito na paglilingkod sa Panginoon Diyos. Amen? Ang sabi nga sa English version, and standing behind him at his feet, weeping, she began to wet his feet with her tears and kept wiping them with the hair of her head and kissing his feet and anointing them with a perfume. Amen? Tumayo sa likod. At ang kanyang ginawa po, lumuhod sa harapan ng Panginoon. Nabasa ng luha ang paa ng ating Panginoon sa Kristo. Pag naranasan mo yung presence ni Lord, hindi ko pwedeng hindi ka maluluha. Amen? So, alam niyo po, yung way ng pagsamba, sila po, papasok pa lang sa church, diyan sa pintuan, kung nandun pa sila, talagang nagpe-pray na sila. Thank you, Lord. Papasok na naman ako sa templo mo. Thank you for this wonderful privilege. Nakadagupang palad kita, Panginoon. Sa aming pananambahan. That is the way. Diba may ganda sa Bible? I will enter His gate with thanksgiving in my heart. I will enter His courts with praise. I will sing, this is the day that the Lord has made. I will rejoice. There is rejoicing when everyone enters into His tabernacle. Amen. Full of joy. Galak na galak. Yan pa lang, tinatanggal na yung mga sapatos sa labas. Kaya ang susunod natin gagawin, parang carpet ko natin itong kalabas. Lahat ng tatayo dito nakapaka. O kaya naka-medyas. Dito na muna. Okay ba yun? So, that is entering into the very presence of God. Meron tinatawag na paggalang, pagrespeto. Makakadaupang palad ang Diyos na mga Diyos, ang hari na mga hari. Amen? Amen. Saan ka nakakita? Nakausap mo ang mayor. Nagchat-chat ka. Amen. Nagte-text ka. Yes. Pwede ba yun? Hindi. Kausap mo ang presidente, meron kang naka-open na cellphone mo. Hindi. Nagme-messenger ka. Or whatever na ginagawa mo diyan. Is it proper? No. No. Honorable yun. Hindi mo pa pwedeng gawin yun. Amen. Ang nakakalungkot, yung iba sa atin sa panahon ng sermon. Panahon ng pangangaral ng salita ng Diyos. Nagkukwentuhan. May preaching sa likod, may preaching dito. Is it right? Kami taimtim. Lapag ang cellphone. Kahit may tumawag, bahala ka dyan. Dahil gusto namin mapakinggan ang mensahe. Gusto namin makadaupang palad ng Diyos. No hindrances. Tutok. Meditating on the Word of God. Meditating yung mensahe niya. Yung gusto niya ipagawa sa amin. Amen. Hanggang doon na tayo, amen o amen. Pero para dagdagan pa natin na kung ano-ano mga pagsagot, wala na po. Pakikisang-ayon, amen, hallelujah. Focus sa
nga doon, sir. Yes. Okay? Amen. Pwede? Amen. Pumalakpak po sa Panginoon. Sabi nga, and standing behind him. And in Romans chapter 12 verse 1. Ano, sabi po, therefore, Tagalog, ano to? Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin. Ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Unmeasurable worshiping the Lord Jesus Christ. Pwede po ba sabay-sabay po tayo? Balik po po, Samuel. Sige po, basta. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat sa pagsamba ninyo sa Diyos. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Sabi ni Pablo, kaya nga, mga kapatid, referring to all the Christians. Amen. No? You are all included. We are included. No? Therefore, I beseech you, brethren, sabi po na mga pangungusap, by the mercies of God, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin. Masaganang habag ng Diyos sa atin. Ano ang dapat na maging tugon? Ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili. Yan po ang kanyang plea. Nakikiusap si Pablo sa mga Kristiyano. Ngayon po, sa atin po ba? Pwede po bang makiusap din? Amen. Amen. Pwede ko rin bang sabihin ito? Amen. Amen. Yes. Nakikiusap ako sa inyo. Bakit nakikiusap? Possible ba marami sa kanila ang hindi pa totally alay ang kanilang sarili kay Lord? Amen. Are you with me? Amen. Is it possible for us today Amen. na hindi pa talaga totally surrender ang buhay kay Lord? Amen? Amen. Yung pakiusap ni Pablo, pakiusap ko na rin sa inyo. Amen. Amen? Bakit nakikiusap si Pablo? May isinasaalang-alang. Dahil sa masaganang habag ng Diyos sa inyo. Sobrang napakasagana ng habag ng Diyos sa atin. Hindi kayang ilarawan. Hindi kayang anukin kung gaano kalalim at kataas, kung gaano kalapad at kalawak. Bakit? Dahil ikaw na makasalanan, tayo na mga makasalanan na walang kapag-asa na magbago ng buhay, magtamo ng buhay na walang hanggan, kahabagan ng Diyos. Pero sa kabila ng lahat ng iyan, isa ka sa kinahabagan ng Panginoon. Ano ang dapat gawin? Ialay ninyo ang inyong sarili. Offer yourself. Present yourself. What kind of presentation? And after you present, pwede bang bawiin? Ialay ninyo ang inyong sarili.
Ang nakikita ni Pablo, yung pag-aalay sa lumang tipan. Kukuha ng baka, kukuha ng aso, kukuha ng... Iaalay, susunugin. Makakabalik pa ba yun? Susunugin yun! Yun ang mindset ni Paul! Yun ang gusto ni Pablo na maging attitude ng mga mananampalataya. Present your bodies. Bakit bodies? Yung kaluluwa, yung katawan, yung espiritu, buong katauhan mo, iaalay mo sa Panginoon. Pag inalay mo yan, hahayaan mo na ang Diyos ang siyang magmanobra ng buhay na yan. Worshipping, unmeasurable worshiping Christ. Pagka nakaalay ka pala, magagawa mo, hello, yung kakaibang uri ng pagsamba. Magagawa mo pala yung kakaibang uri ng paglilingkod sa Panginoon. Yes. Amen. Makakapag-alay ka pala ng higit sa inaasahan. Pag inalay ang buhay, kasama ang bulsa. Amen? Pag inalay ang buhay, kasama pati mga pangarap. Amen. That is your reasonable act of worship. Worship is equivalent to serving. Worship is serving. Amen? Paglilingkod. Hindi lamang pala pag-awit. Paglilingkod. Maglilingkod tayo ayon sa kanyang kalooban. Amen? Ayon sa kanyang minagaling. Kaya nga, isang napakagandang attitude. Paano tayo naglilingkod kay Lord? Hindi ba kayo available ng Miyerkules? Alam niyo po, doon, ilang paraw lang eh. Every day, from 8:30 to 11 a.m., devotion. Every day. Di ba, Sir Emma? Isa yan sa mapalad na nakarating ng Taiwan. Kaya nga, marami raw siyang gustong baguhin sa kanyang buhay. Amen. Amen? Babawasan niya na ang paggamit ng cellphone. That is her testimony. Amen? Kasi nga naman, totoo naman talaga eh. Ang dami kinakain ng oras sa atin ng cellphone. Instead na nagpe-pray. Instead na nagbabayong reading. Dahil sa cellphone, ubos pati relasyon sa ating mga mahal sa buhay. Tama ba? So, sa halip na magbabad tayo sa kagagamit ng mga gadgets, magbabad tayo sa banal na presensya ng Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Simon saw himself more and righteous than this woman. Therefore, he did not treat Jesus in a special manner. Amen? Sino sa dalawa ang higit na magpapakita, magpapadama ng pagmamahal? Ang pinatawad ng konti o ang pinatawad ng malaki? Ang sabi ni Simon, yung pinatawad po ng malaki. Amen? But in reality, lahat po tayo
malaki ang ating pong pagkakasala sa Diyos. Kaya walang dahilan para hindi mo ipadama, para hindi mo gawin yung mga bagay na totoong paglilingkod kay Lord. Amen? Ilang beses niya nang niligtas ang buhay natin. Amen? Yung humihinga ka, yung malakas ka, yung malusog ka, yung na-rescue ka sa kamatayan, mga bagay na ginawa ng Diyos sa atin. Pero nakakalungkot, sa kabila ng dinami-dami mga bagay na ginawa ang Panginoon sa atin, yung tugon natin. Amen? Yung attitude natin sa harapan ng Panginoon. Dapat po, hindi po gano'n ang inaasahan ng Diyos. Ang nais ng Panginoon, dito po talagang yung uri ng kanyang pagsamba. Nakakita na kayo ng ganyan klaseng pagsamba. Lumapit kay Lord. Paglapit sa Panginoon, umiiyak. At lumapit sa harapan ng ating Panginoon, binasa ng luha, nabasa ng luha ang mga paa ng ating Panginoon. Alam niyo po, sa totoo lang, pag nararamdaman natin ang presensya ng Panginoon, mapapaiyak ka. Luluha ka. Hindi mo matatagalan ang banal na presensya ng Panginoon. Amen. Labis-labis mo pasasalamat, iiyak ka, Lord, salamat po. Purihin ka, Panginoon Diyos. At kaakibat ng kanyang luha, nabasa ang mga paa ng ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, lumuhod siya sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo. Nabasa ng kanyang mga luha, pinanasa ng kanyang buhok, nilalatag yung kanyang dignity, binabaliwala yung kanyang pagkababae. Ang iniintindiyang mahalaga sa kanya, mapaglingkuran niya ang Panginoong Jesucristo sa kanyang kaparaanan. Amen. Amen? Yun ang nais ng Panginoon. Kakaibang uri ng pagsamba. Kung pwede po ba tayong gumalaw ng ganyan? Amen. 2026, kung pwede po ba tayong magkaroon ng desire, Lord, gusto ko na sambahin. Yes. Hindi yung paraan ko, Lord. Yes, Lord. Yung gusto mo na gagawin ko. Amen. Yung paraan ko, Lord. Yes. Hindi ako nahihiya. Amen. That is the proper way in worshiping the Lord. Amen. Hallelujah. Hindi mapapantay ang pagsamba sa Panginoon. Amen. Yung lundo na kung saan matutuwa ang Diyos sa atin. Amen. Amen. Hindi mapapantay ang paglilingkod sa Panginoon. Are you with me? Amen. Eh, maglinis ka lang ng simbahan, ayaw pa eh. Anong klase yan? Pag na-assign, nabasa, baliwala. Are you with me? Yung mga pastor doon, nagwawalis sa paligid. Dito ayaw nawak. Ayaw nawak. Yung carpet talagang sobrang linis ng simbahan. Amen. Serving is an act of worship. When you serve the Lord, it is an act of worship. Yes. Habang naglalampaso ka dyan, makata ka kay Lord. Diba? Dahil hindi mo ginagawa yan sa tao, ginagawa mo yan sa Panginoon. Amen. Finally, brethren, be steadfast and unmovable, always abounding in the work of the Lord. Amen. For as much as you know that your labor in the Lord is not in vain. Amen. Our labor in the Lord is not in vain. Maglaan ka ng oras para sa Panginoon, hindi sayang yan. Amen. 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 Hindi kanya-kanyang kalat kumisan eh. Diba?
Pagdating sa paglilinis, ayaw. Ang pinakamahalaga po. Kaya nga, present your bodies. Offer your bodies, living sacrifice. Offer yourself. Tanggalin ang mga mantsa. Hello? Amen. Tanggalin ang mga spot. Tanggalin ang galit. Tanggalin ang buot. Tanggalin ang sama ng ugali. Tanggalin ang mga bisyo. Tanggalin ang mga bagay na hindi nakakatuwa sa paningin ng Diyos. That is the proper way of presenting our bodies. No reservation. Wala pong iniaalay sa lumang tipan na merong spot. Tama? Lahat ng iniaalay doon, okay. Malusog. Mataba. Diba? Kaya yung mga taba ninyo, dapat iaalay yan ni Lord eh. Tama ba? Kita niyo, pag kayo sumasayaw, kapag kayo, yung bang sumasayaw kay Lord, yeah? Tumatalatan mo kay Lord, papawisan ka. Tama? Amen. Oo. At dahil pinawisan ka, siyempre yung taba, pawis. O, naialay natin, yung taba natin kay Lord. Amen. Huwag tayo mahiyang sampahin ang Panginoon. Amen. Sasampahin natin yung Lord. No? Walang hindrances. Amen. Amen! Amen. Wala ko dito. Ang natin mo rin ang paglilingkod natin sa na mabago na. Amen. Pangatlo, undeniable loving God. Verse 44, verse 46. Sabi nga, nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, nakikita mo ba ang babae ito? Pumasok ako sa iyong bahay, hindi mo man lang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Kita niyo yung contrast. Pumasok na sa bahay ni Simon pero hindi man lang nabigyan ng tubig. At ang sabi niya, ngunit hinugasan niya ang luha ang aking mga paa. Amen? At pinunasan ang mga ito ng sarili niyang buhok. Hindi mo ako hinalikan, ngunit siya mula na pumasok ay hindi tumigil na kahahalik sa aking mga paa. Hindi mo nilagyan ng langis ang aking ulo, subalit siya, binuhusan niya ng pabango ang aking mga paa. Hindi maikakaila ng tunay na pagmamahal. Amen? Pag nagmahal, may action. Amen? Pag nagmahal, may alay. Are you with me? At yung alay na inialay niya sa Panginoon, hindi niya pinaghinayangan. Isang taong sweldo, pero kaya niyang ibuhos sa paanan ng ating kapagmahal sa Panginoon. Amen? Undeniable, loving God. So the parable of the two debtors, a money lender has two debtors. One owed 500 denarii and one owed 50 denarii. They were both unable to repay. But in spite that they were both unable to repay, both of them God forgive. Amen? Church, mga nakikinig dyan, hindi po natin kayang bayaran
ang ating kasalanan. Walang sino man sa atin na may kakayanan bayaran ang sarili nating kasalanan. Only Jesus. Si Jesus lang po ang siyang may kakayanan at qualified para bayaran ang ating po mga kasalanan. So, we are all forgiven. Amen? Amen. Lahat tayo pinatawad ng ating Panginoon. Sa kalalagayan natin na yan, wala tayong kakayanan. Meron Diyos na bumaba mula sa langit. Inialay niya ang kanyang sarili doon sa krus ng Kalbaryo. Kung pag ikaw na makasalanan ay magtamo, nakapatawaran sa iyong kasalanan. Then all of us, God forgive. Pumalang pa sa Panginoon ng mga pinatawad. Ang tanong, who among us ang susuklian, magsusukli ng pagmamahal sa Panginoon? Who among us? God is looking for us. That's every one of us. Yung mga hahakbang ng kakaiba. Yung magpapadama ng pagmamahal sa Panginoon. Yung maglilingkod ng kakaiba para sa Panginoon. Amen. Pag ikaw po marunong ka tumanaw ng utang na loob, isa ka sa magdedeklara, isa ka sa tutugon at magsasabi, Panginoon, narito ako. Damang-dama ko pagmamahal mo. Paglilingkuran kita ng buong puso. Sasambahin kita nga ng buong puso. Iaalay ko na lubos ang aking sarili sa iyo. Amen? Do you see this woman? I entered your house and you gave me no water for my feet, that she was wet my feet with her tears. Wipe them with her hair. In verse 45, you gave me no kiss, but since the time I came in, has not ceased to kiss my feet. You did not anoint my head with oil, but she anointed my feet with perfume. Kakaiba. Hindi may kakaila yung pagmamahal sa Panginoon. Kakaiba ang ginawa ng Panginoon sa atin. And the challenge is for us na nakaranas ng habag at biyaya ng Panginoon. I will challenge church. Baguhin natin ang sistema. Baguhin natin ang paraan at ipaglilingkod. Inuna ka ng Panginoon, unahin natin siya. Minahal ka ng Panginoon, mahalin natin siya. Pinaglingkuran ka ng Panginoon, ialay niya kanyang sarili para sa iyo, para sa atin. Ialay din natin ating mga sarili para sa Kanya. Amen. Walang dahilan. Pag naunawaan natin ang pagmamahal ng Panginoon, hindi ko pwede na hindi mo ialay at isuk ang buhay mo sa Panginoon. Yung nalalabing buhay ko, nalalabing lakas ko, yung hininga na kailang sa atin ng ating Panginoon. Walang dahilan para hindi na natin ipagamit ang lahat ng ito para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. At outward acts reflect inward transformation. The woman's love and gratitude shown through her action. Yung pag-ibig ng babae, yung kanyang pagtanaw ng utang na loob,
ipinapakita sa gawa. Obvious sa gawa. So, hindi may kakaila ang malaking pagmamahal sa Panginoon. Dapat ganun po tayo. The woman did not forgive him because of her love, but rather she loved because he was forgiven. And true worship is loving, serving, and giving more than required. That is true worship. Ang tunay na pagsamba may kaakibat na pagmamahal. Ang tunay na pagsamba may kaakibat na paglilingkod. Ang tunay na pagsamba ay may kaakibat ng pagbibigay ng higit sa nararapat. That is true worship. Tayo po tayong lahat. Hallelujah. Glory to God in the highest. Hallelujah. Pwede ko bang umawit ko na tayo ng awit na masayang awitin? Mag-celebrate na tayo. Hallelujah. Awitan po natin ang Panginoon. Yung masayang awitan. Nagse-celebrate tayo dahil inibig tayo ng Panginoon, minahal tayo ng Panginoon, pinalaya tayo ng Panginoon, pinatawa tayo natin, Panginoon. Walang dahilan! Para hindi tayo magsaya! Woo! Hallelujah! Glory to God! Amen.
Diyos, kagaya ng kaninang inawit natin, at sana natutunan natin ngayong umaga ito, we have to offer ourselves as a living sacrifice. Kung ano yung sakripisyo na ibinigay ni Mary during that time, alam natin kung gaano kamahal ang pabangong yun. Ngunit hindi siya nag-alintala na ibuhos yun sa ating Panginoon. May bibigay ba natin ganong pagpupuri para sa Diyos? May ibibigay ba natin yung the best para sa Kanya? Aming Diyos, patuloy kami lumalapit sa iyong harapan. Patuloy kami nagnanais, Panginoon, na tingin mo ang aming awitin to. Dahil ang kahulugan ng aming buhay, Panginoon, ay patuloy na papurihan ang pangalan mo. Na patuloy kang sambahin at patuloy namin maialay sa iyo ang pagmamahal na nararapat lamang, Panginoon, dahil sa sakripisyong iyong binigay naman sa amin. Kaya, O Diyos, patuloy kang malugod sa aming mga pagpupuri. Patuloy ka, Panginoon, na madakila, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Aming Diyos,
pagkukulang. Mga bagay, Panginoon, na aming ginagawa o nagawa na hindi nakakalugod sa iyo. Pero ang iyo po, kahabagan ay nananatili sa bawat isa po sa amin. Salamat sa lawak ng pangunawa mo sa amin. Salamat dahil hindi ka po, Panginoon, tumitigil sa amin. Patuloy, Panginoon Diyos, na gumagawa ka po ng mga hakbang at paraan upang maintindihan po namin at malaman po namin ang mga hakbang na dapat po namin gawin. Salamat for the reminding each every one of us, Lord, the way we worship you, the way we treat you, Lord, the way we serve you. Dami pala namin mga dapat baguhin. Ang dami pala namin, Panginoon Diyos, na dapat isaayos. Unang-una na po ang aming po mga buhay, ang aming mga sarili, ang aming pamilya. The way, Panginoon, ang aming po paglilingkod sa iyo. Minsan, o madalas, routine na lang, wala ang puso. Patawad po, Panginoon, kung paano ka namin itrato. Minsan o madalas, ito wala ng respeto, Panginoon. We are not recognizing, Father God, that your presence or very presence is awesome. Na nararapat lamang, Panginoon Diyos, ilapat ang paggalang at pagrespeto, pagmahal at pagsamba. Pero marami sa amin, sa mga nakalipas na kami po, way ng pananambahan, andyan ang kawalan ng respeto, kawalan ng dedikasyon, Panginoon Diyos, sa paglilingkod sa iyo. Ang daming dahilan, ang daming mga issue, na ikaw po, Panginoon, ang unang nasasaktan ng damdamin sa amin po mga asal, sa amin po mga pag-uugaling. Lord, sa mga oras na ito, we are praying, O God. Kung ano po ang gusto mo pong gawin namin, O Lord, kakaibang uri ng pagsamba, kakaibang uri ng paglilingkod, kakaibang uri ng pananalangin, paglapit sa iyo. Yan, Diyos. Ang iyong gawin sa amin, ituro sa amin. Yung paraan na mapapapurihan ka namin.
pinakamataas na kapurihan, kaluwalhatian, at kadakilaan. Thank you so much, Holy Spirit, in our midst. Thank you for your very presence. Thank you so much, Lord God the Father. Thank you so much, our Lord Jesus. Hallelujah. And we pray, we believe, we declare, in the mighty name of our Lord Jesus Christ, that our serving to the Lord is never the same again. Level up, Panginoon! Level up according to your will! Our worshiping the Lord! Level up according to your will! We bless you, we worship you, we magnify your name. Amen. Amen. Pagpapalagay ng kamay. Ang dakilang pag-ibig ng ating Diyos Amang sumasalangit na kanyang patuloy na inilalagak sa ating mga puso. Ang masaganang biyaya pagpapala na nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo na nagdudulot ng kaligtasan at ang walang hanggang pakikipisan ng Diyos Espiritu Santo na siya nating gabay, patnubay at dakilang tagapagtulong. Sumainyo nawa pagpapala mula sa Ama, Anak at Diyos Espiritu Santo. Ang lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen.